Pinoy ay kilalang matulungin at hospitable lalo na sa mga dayuhang bisita. Pero papaano kung ang Pinoy at ang dayuhan ay parehong nasa mahirap na sitwasyon? Kumuha kami ng dalawang talent, isang dayuhang Amerikano at isang kababayan nating Pinoy. Pareho silang magpapanggap na nawala ng pera at gutom na gutom. May magmagandang loob kaya na sila'y tulungan? Ang Amerikano si Leo, nagbaka sakali sa kainang ito. Do you have any food like that I can have? Because I lost my wallet, I lost my things. I don't know who took my things. Do you have any food that I can have? Any food? Or I can wash your dishes or I can sweep the floor. Habang humihingi ng tulong si Leo sa bantay ng karinderya, isang customer ang kusang kinausap siya. America. Walang pagdadalawang isip na nag-abot ito ng pera kay Leo. Ang tindera naman, inalok siya ng libreng makakain. Dito na namin nilapitan ang ating mga Good Samaritan. Hello po! Hi, sir! Ang customer na nagbigay ng pera kay Leo, sa kabila ng pagmamabuting loob, nahiyang umarap sa aming kamera. Ang tindera naman, awa ang naramdaman sa aming talent. Bumili lang daw silang pagkain kahit yung tira-tira lang. Kain lang siya. Tapos yun. Tawa ko sa kanya. I'm very happy that they're willing to help. Thank you so much. Thank you so much. I appreciate it. Thank you so much. All right. No problem. Nilapitan din ni Leo ang mabait na customer para magpasalamat. Sa pagkakataong ito, ang kapwa Pinoy naman natin na si Nelgy ang magpapanggap na nangangailangan ng tulong. Una muna siyang lumapit sa counter ng karinderyang ito. Maya-maya lang, may inabot na sa kanyang plato na may kanin at ulam. At naupo na siya para kumain. Dito na namin nilapitan ng babae na siya palang mismong may-ari ng karinderya. Kasi marami na talaga lumalapit dito. Minsan, pinakikiramdaman ko ng loloko. Dahil galing pa daw siya ng probinsya, naghanap siya ng trabaho, wala siya makuha, nagugutom na, kaya binigyan namin ng pagkain. Bagamat isa lang itong social experiment, lubos pa rin ang pasasalamat ni Nelgy sa ating Good Samaritan. Salamat po. Sa pagpapatuloy ng ating social experiment, magiging kasabot na rin natin ang may-ari ng karinderya, pati na ang kanyang mga tindera. At ang mga customer ang kanilang lalapitan para humingi ng tulong. Kain na ate, kuya! Kain na kayo! Mula sa loob ng aming van o obserbahan ko ang magiging kalalabasan ng aming social experiment. Unang lumapit sa mga customer ang Amerikanong si Leo. Ito, no, parang bigo si Leo doon sa una niyang nilapitan. Kaya lumapit uli siya sa counter para makiusap doon sa mga nagtitinda ron. Okay, so yan. Lumapit sa counter. Ngayon, bumalik uli si Leo doon sa mga customers. Doon uli siya siguro, kung sasabihin niya, nanghihingi siya ng tulong, nanghihingi siya ng pera o pagkain. Basta bumalik siya sa paglapit doon sa mga customers dito sa restaurant. Naku, ito. Ito na, meron na yata magbibigay sa kanya. Meron na isang mama na pumupormang may iaabot kay baka ito na yung sagot sa ating hinahanap. So inahanap ko mga commander, yung ating talent na si Leo, yung Amerikanong talent natin, may nag-abot na sa kanya ng pera. At puntahan na natin, kusapin natin si Leo. Ito. Kuya. Si Kuya. Hi! Ano, naawa ka ba talaga sa kanya? Kasi pag nilapitan kanya, hindi naman siya mukhang gusgusin, di ba? Parang hindi naman siya mukhang walang pera. Pero binigyan mo pa rin siya ng 100. Oo. Bakit ano yung naramdaman mo? Inisip ko kasi, mamaya naanak siya na. Oo. Bakit naisip mo na 100 yung ibigay mo sa kanya? At least yun, medyo kakasya. Kakasya sa pagkain niya. Nakakatuwa naman kayo, Kuya. Bilang isang Pilipino, may responsibility din
tayo tumulong sa kahit sa ibang lahi. Ate, pwede mo makahingi ng pagkain? Sa pagkakataong ito, si Nelgy naman ang kunyaring hihingi ng tulong. So ito naman yung ating Pilipinong talent, si Saldi. At pagpasok mo sa restaurant, ito na, nilapitan na siya nung may-ari ng karinderya. Tingnan natin kung ano. Sa pagkakataong iyon, mukhang nakuha ng ating talent ang atensyon ng mga customer ng karinderya. Ayun, mukhang may magbibigay ng pera doon sa talent natin dahil si Kuya, tumudok sa bulsa. Nakakatuwa naman, di ba? Yung talagang parang nasasagot yung mga ano natin, yung mga ina-expect sa ano natin doon sa mga nandito. Puntahan natin, hindi ka na. Let's go, excited ako. Kuya, ano kami sa I Wonder? Sa I Wonder kami, meron kami ginagawang social experiment. Sige po. So, binigyan mo siya ng 50 pesos. Binigyan ka niya, asan nga kuya? Patingin. Ayun. Ang nakakatuwa kasi yung ganyan eh, maganda yan para may ma-inspire ba tayo ng mga tao na gumawa ng mabuti sa kapwa. Bagamat social experiment ito, di ba? Pero sa totoong buhay, nangyayari naman yan eh, na may nangangailangan. At hindi naman yung nagdadrama dahil talagang may kailangan sila, di ba? Tapos so, kailangan dumami yung mga katulad mo na marunong mag-share ng blessing. Meron naman ako, palagay ko marami na ako, pero ayaw lang magpakita ng yung Pero yung iba ginagawa nila yun pag alam nila may makakakita, di ba? Iba yung ginagawa mo siya nang alam mong walang nakatingin sa'yo. Di ba? Yun ang mas genuine na pagtulong sa kapwa. Yung alam mong walang nakatingin pero meron kang binibigay na tulong, di ba? Thank you, Kuya. Sa ganitong mga pagkakataon, talaga namang masasabi mo na faith in humanity restored. Nakita ko dumukot agad siya ng wallet. Naiiyak ako. Parang... Ano ba? Parang nakakatuwa lang na may mga ganun tayong kababayan na willing talagang tumulong. Ayon sa pag-aaral na isinagawa noong 2012 ng Charities Aid Foundation, lumalabas na pang 26 ang Pilipinas sa 146 na bansang kabilang sa World Giving Index pagdating sa usaping pagbibigay tulong sa ibang tao o sa mga taong hindi nila kakilala. Sana yung mapukaw sa damdamin ng mga ganun tao ay yung pagnanais na siya ay magbahagi at tumulong, ano? Hindi dahil may nakatingin o may nanonood, kundi dahil ito ang nakikita niyang tamang gawin, ano?